Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Omeng. Taong 1978, probinsya ng La Union. Galing sa mahirap na pamilya si Omeng. Katulad ng karamihang magsasaka sa lugar, araw-araw kumakayod sa sakahan. Bawang ang kanilang pananim, nakakarampot lang din ang kinikita. Minsan nalulugi pa, lalo na kapag apektado sa masamang panahon. Kaso nga lang, hindi siya tumutulong dahil madaling mapagod ang katawan at kaagad nagkakasakit. Magagaan na trabaho lamang ang ibinibigay ng tatay sa kanya. Tagapagbantay tuwing hapon. May mga pasaway kasi na nagrarambulan sa mismong tahanan, mga kapitbahay na basagolero. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang kanyang buhay nang aksidenteng matagpuan ang isang bawang. Kakaiba kumpara sa karamihan, matingkad ang kulay, matigas dahil naging bato. Dala ng kuryosidad ay kinuha niya ito at gabi-gabing tinitignan. Iniisip kung ano ito hanggang sa nahumaling at araw-araw nang dinadala. Nang tumagal, nararamdaman na lamang na nagbabago na ang katawan. Ang dating mahina ay naging malakas. Ganado sa lahat ng oras at walang kapaguran. Hindi na dinapuan ng sakit kahit ang nakasanayang paulit-ulit na lagnat. Kinakabahan siya. Hindi naintindihan ang nangyayari. Hanggang sa dumating ang punto na maging ibang nilalang ay kayang maramdaman, lalo na ang aswang na minsang napasadya sa kanilang lugar. Tumagal ng tumagal, dahan-dahan itong naunawaan, magmula nang napadayo sa bahay ng isang antingero sa karatig bayan na pareho niyang merong tangan. Ito ang nagturo kung paano ang wastong paggamit, maging ang ibang pamamaraan. Inanyayaan siyang sumama sa panunugis. Namangha sa taglay na tangan at pagbalik ng bahay, nagpasya na pangatawanan at gawing tungkulin ang pagtaboy sa mga masasamang nilalang. Omeng anak, halika nga muna dito. May pupuntahan ako sa kabilang bahay ha. Sasadyain ko lang si pareng okay. Itatanong ko kung tuloy ba yung sabong sa piyesta. Sa Sabado na kasi yun eh. Ikaw na muna magbantay ng taniman. Kapag merong nagrambulan, huwag ka matakot na mambato. Sa ulo mo tirahin para matauhan. Basta ganun pa rin ha. Tumingin ka lang sa mga pananim. Bawal kang gumawa ng kung ano. Lalakad na ako. Walang reklamong sumunod si Omeng sa utos ng ama. Sa katunayan, gusto niyang aminin na kaya nang gumawa ng mabigat na bagay. Pero sa takot na baka kung ano ang sabihin, sinarili muna. Umaasa na balang araw magkakaroon ng lakas ng loob para magtapat. Kagaya ng nakasanayan, nagbitbit siya ng upuan at nagtungo sa gitna ng taniman. Doon naupo habang tinitignan ang paligid. Dala niya ang tirador at supot ng bato, panlaban at pangtaboy sa mga pasaway. Tao man o hayop, lalong-lalo na ang mga peste. Payapa naman ang mga sumunod na oras hanggang sa unti-unti nang narinig ang rambulan. Nauso ang basag ulo sa mga ito at wagas kung manggulo. Hindi sinasanto ang kahit sino, kahit sitahin pa ng mga tanod. Lumalaban kahit dumugo na ang katawan. Hinding-hindi sila titigil. Nang umabot sa taniman ang gulo, dali-dali siyang tumayo at nagsimulang manita pero baliwala dahil ayaw siyang pakinggan. Isa-isang naapakan ang mga pananim hanggang sa malaking bahagi na ang nawasak. Hindi madala sa sita at pambabato. Nang nasagad ang pasensya ni Omeng, lumapit at pinaghagis. Nagulat ang lahat dahil pasimpleng dinampot ang bawat isa, sabay balibag na parang maliit na bato.
O ano? Ang lawak ng kapatagan dun kay sa bandang unahan. May bundok at gubat na pwede niyong maging labanan. Pero bakit dito pa sa sakaan namin? Ang kakapal ng mukha niyo ha. Umalis na kayo. Huwag na kayong babalik dito. Sa lakas na ipinakita ni Oming, nataranta ang mga kabataan at tumakbo. Nagbuntong hininga upang pakalmahin ang sarili. Kaagad ding napalingon upang malaman kung may ibang nakakita maliban sa mga bata. Inasikaso pagkatapos sa mga pananim na natumba. Ginawa ng paraan para mapakinabangan pa. Ilang sandali ang lumipas, dumating ang ama. Dali-daling lumapit at pinagsabihan siya. Anak, ano ba yan? Ang sabi ko, huwag kang mangingialam, magbantay ka lang. Ako na nga riyan, maupo ka na lang dun. Natakot si Oming dahil baka alam na ng ama ang nangyari. Nagrambulan po kasi uli dito kanina eh. Nawasak po yung mga pananim. Sinubukan kong ayusin para mapakinabangan. Kaso, lumalala na sila eh. Dumarami ang kabataang nakikisali. Taga-ibang lugar yata, tay. Taga-kabilang barangay ang iilan. May mga kasamang taga-Karatig Bayan. Ito talagang mga kabataan ngayon. Walang inatubag kung hindi pakikipagbasagulo. Nagmadali na nga ako sa pag-uwi para maabutan ko eh. Papaluin ko sana isa-isa. Ikaw ba? Sinaktan ka ba nila? Hindi naman po. Nga po pala, tay. Kakarating mo lang ba o kanina ka pa? Baka kasi nakita mo yung nangyari kanina eh. Kakasabi ko lang, wala nga ako naabutan. Bingi ka yata eh. Basta sa susunod, wag mo nang gagalawin ang mga pananim na nasira sa rambulan. Bibilangin natin yung nawasak para pagbayarin yung mga yun. Kung hindi natin sila madadaan sa sita, dadaanin natin sa paniningil doon sa mga magulang tayo dumiretso para makasigurado. Nakahinga ng maluwag si Omeng matapos magsalita ng tatay. Sa paglubog ng araw, umuwi na rin sila para makapaghapunan. Sa kalagitnaan ng kainan, isiningit ni Tatay Pedring ang isang usapin. Nga pala anak, ipagpaliban mo muna yung pagpunta sa kabilang bayan. Alam ko nag-imbitahan siyahin mo sa kaarawan niya, pero mas mainam na dito ka lang sa bahay. Delikado sa lugar. Kanina binanggit sa akin ni paring Oke, may sumasalakay daw na aswang eh. 2 buntis. Hindi nakaligtas ang isa. Hindi ko na maintindihan yung takbo ng panahon ngayon ah. Kung hindi problema sa gulo ng mga kabataan, eto namang mga aswang ang poproblemahin. Bagyang nalungkot si Oming. Nagkasundo sila ng kakilalang albularyo na magkikita. Kapitbahay ito ng kanyang tiyahin. Sasama rin sana ito sa panunugis pero dahil sa sinabi ng ama, nagdadalawang isip. Hindi niya ugaling sumaway, lalo na kapag sinabing bawal ang paglabas. Bakit po pala may aswang, tay? Saan ba galing yung mga nilalang na yan? Bakit sila kumakain ng tao? Yung laman ng tao? Tapos talagang buhay pa yung sadya. Ay naku, malay ko sa mga halimaw na yan. Nung magkaisip ako, nandyan na yan eh. Ayos lang sana kung hanggang pananakot ang gagawin. Buhay na ang tinitira eh. May mga tao na nag-aral kung paano sila pupuksain. Tinatawag silang manunugis kung hindi mo alam. Ang iba may anting-anting o mutya, antingero, bagay na nagsisilbing proteksyon upang malabanan ng mga ito at makasabay sa kabangisan. Sana umabot sa kalaman nila para matulungan ng mga tao. Paano kung magkaroon ako ng mutya? Tay, ilagay na lang natin sa ganung usapin ha. Papayagan mo ba akong lumabas para manugis? Natigilan ang ama at napatitig sa kanya. Hindi ito nakapagsalita. Ilang sandali pa bago nakaisip ng sasabihin. Matyaga naman siyang nag-intay upang malaman ang sagot. Isang biyaya ang pagkakaroon ng mutya. Bihira lamang itong mangyari sa buhay ng tao dahil hindi basta-basta ang bagay na yan. Kung sakaling magkaroon ka,
Magpapasalamat ako sa kalikasan dahil binigyan ka. Pero hindi ako makakapayag na manugis. Kahit may proteksyon kang mutya, hindi natin alam ang posibleng mangyari. Iba't iba ang uri ng aswang. May ordinaryo na madaling mapuksa. Meron din namang kahirap patayin. Bumabaliktad pa kung minsan at napapatay ang manunugis. Kaso po di ba dapat pinangangatawanan yung pagkakaroon nun? Paano kung pinili ka ng mutya? Isasawalang bahala na lang po ba dahil sa takot? Kung makatanong ka naman parang meron ka. Hoy, wag na tayong mangarap. Maganda ang magkaroon pero seryosong tungkulin yan. Hindi pwede sa maiksing panahon lang. Panghabang buhay yan na tungkulin. O siya, tapusin mo na ang pagkain. Lalabas lang ako. Tumango si Omeng bilang sagot. Napapaisip sa sinabi ng ama. Malinaw na hindi ito sang-ayon sa pagkakaroon niya ng mutya. Pero ayaw ring pakawalan ang tungkulin na nagbibigay ng lakas at nagligtas sa mga karamdaman. Maiintindihan mo naman tay siguro. Ipapaliwanag ko na lang barang araw. Patawad ko, itatago ko muna sa ngayon. Wika niya habang nakatingin sa ama na nagsisindi ng sulo sa labas. Sumunod siya at tumulong. Pinapasok na rin ang tahanan makalipas ang ilang sandali. Samantalang nanatili si Tatay Pedring upang magbantay. Paminsan-minsan, may siraulong nagnanakaw ng pananim. Hindi siya makatulog. Nasa isip ang ama na nasa labas. Dumungaw siya sa bintana para malaman kung ano ang ginagawa. Naroon lang sa tabi. Nakaupo habang inaatupag ang pagbabantay. Ganon ang sitwasyon sa lumipas na mga oras. Biglang nagbago nang sumapit ang madaling araw. Papasok na ng mga sandaling ito si Tatay Pedring, pero natigilan nang makarinig ng angil sa dulo ng taniman. Maging si Omeng ay naagawang pansin. Nagmamadali siyang lumabas upang hilahin palayo ang ama dahil ang ingay ay nagmumula sa isang aswang. Anak, pumasok ka. Sa palagay ko mabangis na hayop yan. Doon ka sa loob. Ako nang bahala sa lintik na to. Wika ni Tatay Pedring. Dali-daling sinindihan ng iba pang sulo sa bakuran sabay hugot ng itak. Hindi tay, kayo po ang pumasok. Ako nang bahala sa aswang na yan. At ano ang gagawin mo, Ber? Titirahin ng tirador. Hindi tatabla ng bato ang ganyang nilalang. Pumasok ka. Ako nang bahala dito. Hindi nakinig sa Omeng. Sinamahan ang ama kahit ilang beses siyang pagsabihan. Kumuha ng sariling itak. Inantay ang paglapit ng hindi pa nakikitang nilalang. Lumalakas ang pag-angil. Ang mayayabong na talahib sa dulo ay nahahawi. Para bang nagwawala roon ng halimaw. Lumapit sila at nakita ang isang nilalang na duguan. Maraming sugat sa katawan. Malala ang lagay. Namimilipit sa sakit habang nakatingin sa kanila ang mga matang nangungusap. Ilang sandali pa. Nagpalit ng anyong tao. Kagad nagsalita. Wag, hindi ako kaway. Tulungan niyo ako. Tinutugis ako ng aking mga kalahi. Nakikiusap ako. Tulungan mo ang mukha mo. Aswang ka tapos sasabihin mong hindi ka kaway. Aba, utuin mo ang ibang tao, wag lang kami. Kung ayaw mong mapatay, umalis ka na at wag kang babalik dito. Ano pang inaantay mo? Lumakad ka na. Kung hindi, tatagain kita. Hindi ako pwedeng umalis. Wala na ako mapupuntahan. Hinahabol ako ng aking kalahi. Kailangan ko ng tulong. Tulungan niyo ako. Bakit ka naman nila inahabol? Katulad ka naman nila. Teka, siguro nililin lang mo kami, no? Wala akong balak na mambiktima, lalo na akong tao. Manong, hindi ako kagaya ng karamihang aswang. Sinusubukan kong mamuhay ng katulad niyo bilang normal. Kaya nga tinutugis ako ng sariling kalahi dahil imbes na tulungan sila, kumukontra ako.
Sa katunayan, pinapatay ko ang aswang na makikitang bumibiktima ng tao. Wika nito. Mararamdaman ang senseridad at pagkatotoo pero hindi pinaniwalaan ni Tatay Pedring. Talagang kami pa yung sinubukan mong bilugin ha? Kung hindi mo pa na itatanong, marami akong napuksang aswang. Baka gusto mong dumagdag. Manong, totoo ang sinasabi ko. Maniwala kayo, isa po talaga ako. Hindi na ituloy ang pagsasalita. Nang biglang mag-ibang anyo, sabay sunggab kay Tatang Pedring na nasa malapit. Otomatikong kumilos si Omeng at sumaklolo. Matapos mahawakan, walang pagdadalawang isip na binali ang kamay. Maging ang ama ay hindi makapaniwalang tumingin sa anak. Kagad itong nag-iwas. Aba, marunong ka palang makipaglaban anak. Hindi ko alam yan. Saan ka naman natuto? Ngayon ko lang nakita yung ganong galawan. At saka gumamit ka ng lakas na ko. Baka mamaya lagnating ka niyan. Tay, paano po yung aswang? Iiwan na lang po natin dito. Baka makatakas pa yan. Halika na, hayaan mo, patay na rin yan eh. Dalian mo bago may dumating. Malay natin may kasama pa yung iba. Hindi na nakapalag si Omeng Sama. Hinila siya nito paalis at wala nang nagawa. Gusto niyang balikan upang mailigpit ng mabuti ang katawan, pero nakabantay si Mang Pedring. Kinabukasan maaga siyang nagtungo sa dulo ng taniman upang tignan ang bangkay ng nilalang. Kaso nga lang wala siyang naabutan maliban sa bakas ng dugo. Sinundan niya ang nahawing talahib. Nahalatang dinaanan nito. Subalit walang natagpuan pagdating sa dulo. Kinakabahan siya dahil minsan nang narinig mula sa kakilalang antingero na posibleng mabuhay uli ang aswang. Depende naman sa uri at lala ng sugat. Hindi niya alam ang nangyari sa nilalang, kaya labis ang pag-aalala. Nagmamadali siyang bumalik ng tahanan at nagtanong sa ama. Tay, yung aswang kagabi nakita niyo po ba? Nauna kayong gumising sa akin eh. Hindi natin yun ginalaw kagabi pero wala na doon. May alam ka po ba? Maaga akong nagising pero hindi pa ako nagpupunta doon. Bakit nawala ba? Paano makakaalis yun patay na? Pinugutan mo nga ng ulo eh. Yun na nga ho tay, tinignan ko wala na eh. Akala ko pa naman po may alam kayo. Posible kayang nabuhay uli. Nangyayari po yung ganun, hindi ba? Wala akong ideya sa ganyan eh. Isa akong hamak na magsasaka ng bawang. Pero para mo nasabi na mabubuhay uli, pinutol mo nga yung ulo. Tinaga mo pa ng paulit-ulit. Narinig ko lang po sa mga matatanda tay. Palagi nilang pinag-uusapan yung tungkol sa aswang eh. Marami silang kaalaman patungkol sa ganyang bagay. At yun na nga ho yung isa, muling nabubuhay ang aswang. Kung ganun patay tayo. Paano nga kung nabuhay yun? Paniguradong magpapagaling at darating ang araw babalikan tayo. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Sana pala hindi na ako nagbagaling. Kung pumasok na lang ako ng bahay kagabi, hindi sana umabot sa ganito. Ay nako, pati tuloy ikaw nadamay. Tatay, wag po kayo mag-alala. Kung sakaling magkatotoo ang sinabi nyo, sagot ko na po yan. Ako ang bahalang pumuksa sa aswang na yan. Kahit ilan sila haharapin ko. Hindi makapaniwalang napatingin ang ama sa kanya. Kung makapagsabi ka, parang may kapangyarihan ah. Hey Omeng, ang aswang ay hindi basta-basta. Nakita mo naman ang nangyari kagabi. Mabuti nga, nakialam ang amang may likha. Tapos para kang sinaniba ng anghel. Kaya tayo nakaligtas. Natawa si Omeng sa sinabi ng ama. Hindi na lamang niya dinuktungan ang usapan. Sa mga sumunod na oras, naging abala siya sa gawaing bahay habang si Tatay Pedring naroon sa may taniman. Pinuputol ang mga talahib na may bakas ng aswang. Maging ang yapak sa lupa ay tinabunan upang wala nang magduda. Umiiwas na lamang sa posibleng isipin ng mga kabaryo
Mahirap magpaliwanag sa mga taong hindi marunong makinig at mga ugaling mas pipiliin pa ang sariling paniniwala. At isa pa, wala na ang nilalang sa lugar. Matapos nun, inasikaso ang pagbilang sa mga pananim na nasira. Magkasama silang nagtungo sa kabilang bayan upang puntahan ang mga batang sangkot. May dalawang nakilala si Tatay Pedring dahil suki niya ang mga magulang nito. Habang inaayos ng ama ang problema, minabuti ni Omeng na maglakad-lakad sa paligid. Naghanap ng mapaglilibangan upang hindi maburyo kakaantay hanggang sa nakasalubong ang kakilalang antingero. Mang Berto, kumusta ho? Ako po to si Omeng oh. Mabuti ho nagkasalubong tayo. May gusto po akong itanong tungkol sa aswang eh. Hindi mo man sabihin, naamoy ko ang nangyari. Sinalakay ka ng aswang, tama ba? Sariwa pa ang samyo na kumapit sa'yo. Napaamoy sa sarili si Omeng, pero hindi niya maamoy ang sinasabi nito. Hindi pa po kasi ako nakakaligo. Sa pagmamadali at maraming iniisip. Nakalimutan ng personal na gawain pero talaga po bang naamoy niyo po yung samyo ng aswang sa akin? Ilang oras na pong lumipas. Kagabi pa namin nakasagupa eh. Malakas ang kapit ng amoy, lalo na kapag dawakan mo. Magsabi ka, ano ang nangyari? Kinalaban ho kami ni tatay, pero hindi namin naasikaso ang katawan eh. Natatakot kasi ako na malaman niyang meron akong tangan. Tutol ho siya eh. Gusto ko sanang iligpit katulad ng ginawa niyo nung isang beses akong sumama sa panunugis. Pero hindi nangyari. Binalikan ko kaninang umaga pero wala na. Masasabi niyo po ba? Buhay kaya yun kahit pinugutan ng ulo? Nakahinga ang antingero. Binigyan siya ng tapik sa balikat. Huwag kang mag-alala, hindi na yun mabubuhay. Napugutan mo na pala ng ulo eh. Ang aswang na may kakayahang mabuhay ay iilang lahi lamang. Kapag nagtamo ng sugat sa katawan, hindi kong napugutan ng ulo o nahati. Sa tingin ko kinuha ng kasamang bangkay kaya hindi na nakita. Mabuti ang ginawa mo, Omeng. Biruin mo baguhan ka pa lang, pero may naiambag ka na sa tungkulin bilang manunugis. Mas magiging maligaya po sana kapag pinayagan ako ni Tatay Pedring. Kapag ganito kasi na tinatago ko, limitado lang ho yung kilos eh. Balang araw naman po sasabihin ko rin sa kanya at sana sa pagkakataong iyon sasang-ayon na siya. Ipinagdarasal ko na payagan ka niya. Paano kung sumuway ka muna? Mamayang gabi may tutugisin akong aswang. Ibang lahi ito ha. Ito ang pabalik-balik sa lugar namin eh. 3 beses na. Nakadali pa ng buntis. Tapos nakita ko rin doon sa kabilang barangay kanina lang. Hindi ko mahuli kasi masyadong terik ang araw eh. Maraming tao sa paligid. Nalingat ako sandali na wala na eh. Pag-iisipan ko yung alok nyo. Baka payagan ako ni tatay na bumisita kay tiya mamaya. Kapag nakaalis po ako, pupuntahan kita. Sa ngayon po pala, kailangan ko na magpaalam ha, baka hinahanap na ako eh. Magkita na lang po tayo sa susunod. Habang pauwi ng tahanan, walang ibang nasa isip si Omeng kung hindi ang sinabi nito at ang planong pagtakas mamayang gabi. Gustong gusto niyang maging katulad ng antingero. Pangangatawanan ang pagkakaroon ng mutya. Patuloy siyang nagdarasal na payagan ng ama. Pagsapit ng gabi, palakad-lakad sa harapan ng pintuan. Nakatingin lang si Tatay Pedring. Halos magkadikit ang mga kilay sa pagtataka. Napano ka ba, Omeng? Hindi ko na mabilang kung ilang beses ka naglakad ah. Pabalik-balik ka dyan, may problema ba? Tay, baka pwede pong pumunta ako kay tiya. Ngayon po kasi yung selebrasyon nila eh. Kaya hindi ako mapakali, gusto ko po sanang dumalo kung papayagan niyo ako. Matagal bago nakasagot si Mang Pedring. Sa sandaling pumayag ito ay tuwang-tuwa siya. Hindi na pinakinggan ang kasunod na sinabi dahil sa pagmamadali. Nakarating siya sa kabilang bayan malalim na ang gabi. Wala nang tao sa labas.
at hindi na nakaabot sa tahanan ng tiyahin dahil nakasalubong na si Mang Berto, kasalukuyan nitong nanunugis. Tamang-tama ang dating mo. Nakita ko na ang aswang pero nakatakas eh. Kilala niya ako. Bali ganito ang gagawin, tulungan mo kong hulihin siya. Lumapit ka sa kanya. Tignan natin kung ano mangyayari. Hindi niya maintindihan ang punto ng matanda pero sumunod pa rin. Kahit naguguluhan, nilapitan ng kinalalagyan ng isang tao. Nakaupo ito malapit sa tambakan ng basura. Kaagad ngumiti nang makita siya. "Tulong, iho. May pagkain ka ba riyan? Kanina pa ako nagugutom. Kahit kaunti lang." Wika ng lalaki. Lumingon siya sa kinakatayuan ni Mang Berto. Kaso nga lang wala na ito sa lugar. Ibinalik niya ang atensyon sa lalaki. "Bakit po kayo nandito? Tahimik sa baging to ah. Tapos pwede pa kayo mapagtripan. Nasaan ho ba yung pamilya nyo? Bakit parang pinabayaan kayo?" Pamilya. Mga taksil sila. Mga hayop. Kinawawa nila ako. Inalipusta. Sila ang dahilan kung bakit ako napadpad dito. Pinalayas. Tinugis na parang masamang nilalang. Natunugan ni Omar ang paraan ng pananalita at pangungumbinsi. Katulad ng lalaking aswang na nakalaban nung isang araw. Habang patuloy sa pagsasalita, sinikap na makuha ang kanyang loob. Nasipat si Mang Berto sa hindi kalayuan. Pagkatapos makuha ang senyas ay naganda na. "Malapit lang po yung bahay ko dito. Kung gusto nyo, sumama po kayo sa akin para may matulugan kayo ngayong gabi." Nauna siyang maglakad para gabayan ng lalaki. Nang malapit na sila kay Mang Berto, nahalata at maging siya ay nakilala. Anting-anting. Manloloko. Mga manunugis. Wika nito. Kagad siyang hinuli. Dinala sa liblib na lugar. Mabuti na lang dumating ang kasama ko dahil kung hindi, paulit-ulit mo ko matatakasan eh. Matinik ka rin eh. Kabisado mo ang amoy ko. Alis to kapag napapansin sa paligid ah. Ang lakas ng loob mong sumigaw ng mangloloko. Hindi ba yan ang gawain ng iyong lahi upang makapambiktima? Kunwari kawawa pero may pakay pala. Wika ni Mang Berto habang pinaliliguan ng langis ang buong katawan nito. Nakagapos ang kamay at paa kaya wala nang kawala. Sinaksak din gamit ang patalim. Ilang sandali pa ay sinunog hanggang sa buto lang ang natira. Tahimik lamang na nanonood si Oming sa ginagawang pagpaslang ng antingero. Tapos na. Pwede ka nang umuwi. Siguradong papagalitan ka na naman ng tatay mo eh. Anong paalam ba ang sinabi mo sa kanya para payagan ka? Kaarawan po kasi ni Tia ngayon eh. Yun na lang ang sinabi ko. Pumayag si tatay kaya nagmadali na po ako papunta dito. Kinakabahan nga ho ako eh. Siguradong magagalit yun. Talagang magagalit ako. Ang sabi dadalo sa selebrasyon ng tiyahin. Pero ang totoo, sumama sa isang matandang antingero para manugis ng aswang. Napatay niyo ng halimaw. Ikaw naman ngayon ang patay sa akin. Umuwi ka! Sinubukang magpaliwanag ng matanda. Pero hindi ito nakinig. Pagdating sa tahanan ay pinagsabihan ang anak. Hindi ko alam kung kailan ka pa natutong magsinungaling. Kaya pala ang lakas mong makatanong tungkol sa mutya at aswang. Meron na palang tinatangan. Ilang beses ka nang sumama sa antingerong yun. Sumunod ako dahil nakakapagduda eh. Gabi na pero gusto pang lumabas ng bahay. Ginamit pa ang tiyahin. Tatay, pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang itago sa inyo ang totoo. Natatakot lang po ako sa magiging reaksyon nyo kung sakali eh. Humahanap lang po ako ng tiyempo. Napabuntong hininga si Tatay Pedring. Mahabang katahimikan bago siya nagsalita muli. O siya, kung yan talaga ang gusto mo, papayagan kita. Basta siguraduhin mong ligtas sa lahat ng oras.
Huwag mo na muna akong kausapin. Masama pa ang loob ko sa'yo. Natuwa si Omeng dahil sa wakas pumayag ang ama. Ilang araw niya itong sinuyo para magkaayos uli. Natuwa din si Mang Berto sa kaganapan. Tinuro pa ang dapat matutunan hanggang sa naging mas mahusay. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nawawala ang bali-balita tungkol sa aswang. Dahil sa tuwing may natutunugan, kaagad ginagawa ng aksyon. Inuunahan bago pa makapambiktima ng mas marami. Niyakap ni Omeng ang tungkulin hanggang sa naging ganap na manunugis, protektor ng mga tao, laban sa banta ng mga aswang. Ang susunod nating kwento mga kabayan ay mahabang istorya na isang bagsak. Huwag na nating patagalin pa, simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Dario. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Sarangani. Sa bawat pagkakamali mo, Dario, hindi lang ikaw ang napapahamak. Maraming tao ang nadadamay, lalo na ang mga kaanak natin. Kailan ka ba magtitino? Kailan ka ba gagawa ng mabuti para sa sarili mo? Hindi ko naman kasalanan tayo mga nangyayari sa akin eh. Umiiwas na ako sa gulo. Pero wala eh. Parang gulo mismo yung sumusunod sa akin. Hindi ka hahabulin ng gulo kung hindi ikaw ang nag-umpisa. Akala mo hindi ko alam, Dario? Si Kapitana nagsabi sa akin, sinugod mo ang grupo nila Meroy sa kabilang baryo. Hindi alam ni Kapitan ang buong kwento. Masyado siyang nagpapaniwala kay Meroy na yun eh. Hinarang nila ako nung pauwi ako galing sa bayan. Bahala nga kayo. Ang hirap kasi sa inyo. Ayaw niyong paniwalaan yung mga sinasabi ko. Ito ang tipikal na tagpo sa tahanan ng mag-ama. Si Mang Apolinario, kilalang sanggano at basagulero ang binata. Madalas laman ng kulungan sa bayan. Kabaliktaran nito ng kanyang ama, na kilalang manggagamot sa kanilang lugar. Madalas itong ipinapatawag ng kapitan dahil sa mga ginagawang kalokohan ni Dario. Ngunit isang pangyayari ang nakapagpabago ng buhay at pagkatao ng binata. Isang hapon kakagising lang ni Dario. Nagulat ito nang lumabas ng silid. Nakita nitong nakaupo ang isang lalaki. Nakatitig lamang sa kanya. Oh, mabuti naman at gising ka na. Nga pala, ang Tio Gardo mo. Magandang hapon po. Sige ho, maiwan ko na kayo. May pupuntahan pa ako eh. Hoy, huwag kang bastos ha. Maupo ka dito, Dario. Napalingon si Dario sa matanda. Sinagot niya ito. Hindi po ako nagpapakabastos. Parang ka akong nagsasalita sa inyo. May pupuntahan ako eh. Ngayon, kung bastos para sa inyo magpaalam, hindi ko nagagawin yun sa susunod. Ang ayoko sa lahat, binabastos ang nakakatanda kong kapatid. Maupo ka dito kung ayaw mong masaktan. Nagulat si Dario sa sinabi ni Gardo. Lalong nag-init ang ulo. Talaga? O sige nga, subukan mo nga akong paupuin. Hindi na nagsalita si Gardo. Nakatitig lang ito sa kanya. Laking gulat ng binata dahil tila nanigas ang mga tuhod nito. Hindi na makakbang. Bakit hindi ko maiakbang ang paa ko? Anong ginawa mo? Ang lakas ng loob mong hamunin ako. Pero pag-akbang lang, hindi mo magawa. Nakakaya ka. Ito ba ang sinasabi mong magmamana ng kaalaman mo, Manong? Masasayang lang ang lahat. Hindi pa napapagtanto ni Dario ang kanyang tadhana. Kaya nga pinapunta kita dito para disiplinahin ang ugok na yan. Gardo, hindi ko na kayang pasunurin ang anak ko. Kaya ihahabilin ko na siya sa'yo. Ako ang bahala sa kanya.
Itutuwid ko ang baluktot na pag-uugali ng batang yan. Mag-ayos ka na. Bukas sa bukas. Alis tayo. Ikinumpas nito ang kamay. Biglang natumba ang binata. Paano kung ayokong sumama sa'yo? Hindi ikaw ang magdidikta ng buhay ko. Titignan natin bukas. Huwag kang aalis ng bahay na ito. Dahil sa oras na lumabas ka ng pintuan, siguradong pagsisisihan mo. Hindi nakinig ang binata sa babala ng chewin. Tumayo ito at naglakad palabas ng pintuan. Laking gulat ni Dario nang biglang humarang sa kanya ang malaking nilalang. Itinulak siya papasok. Bahagya itong umangil. Siya ang alaga kong aswang. Ngayon kung hindi ka pa rin makikinig, magiging hapunan ka ng nilalang na yan. Namutla si Dario. Hindi makaalis sa kanyang kinaupuan hanggang sa inutusan ni Gardo na umalis ang nilalang. Saka pa lamang nakatayo ang binata. Dali-daling pumasok sa kanyang kwarto. Nako, ikaw naman oo. Mukhang nasindak mo naman yata ng husto si Dario. Hindi ko alam, buhay pa rin pala ang alaga mong aswang. Matagal na kaming nakapagpahinga, Manong. Payapa na yung baryo kaya wala nang masyadong ginagawa si Filemon. At isa pa, talagang mahaba ang buhay ng mga kagaya niya. Lalo pat mula siya sa purong dugo na mabangkilan. Tandang-tanda ko pa. Nung una kong makilala si Filemon, ilang taong gulang pa lamang siya nun sino bang mag-aakala na isang aswang pala yan? Tama ka, Manong, kahit ako. Hindi nalaman ang kanyang totoong pagkatao kung hindi siya tumungtong sa edad na 18. Pero maiba ako, nga pala. Ano ba ang pakay mo sa pagpunta sa akin dito? Yun lang ba? Ang disiplinahin ng batang yan? Gusto kong sanahin mo si Dario. Ayokong mawi sa wala ang pagtuturo ko sa kanya. Matanda na ako, Gardo Hindi ko na kayang pasunurin pa siya sa gusto kong mangyari. Hindi mo naman kailangan pasunurin siya sa gusto mong mangyari. Hayaan mong matuklasan ni Dario ang dahilan kung bakit mo siya sinanay simula pagkabata. Hindi lang nagabayan ng maayos ang anak mo, Manong. Hayaan mong ako magturo sa kanya. Sisiguraduhin kong pagbalik niya dito, matino na ang pag-iisip at meron ng direksyon ang buhay niya. Kinabukasan maaga nitong ginising si Dario. Pupungas-pungas pang lumabas ng silid ng binata nang batuin nito ng tuwalya ng kanyang ama. Maligo ka na! Inaantay ka na ng tsuhin mo! Napatingin si Dario sa bintana. Nakitang nakaupo sa bangko sa ilalim ng punong mangga si Gardo, kasama ang binata na halos kasing edad ni Dario. Sino yung binatang kasama ni Tio Gardo? Si Filemon. Yan ang kanyang ampon. At yan din ang aswang na humarang sayo sa pintuan. Aswang? Hindi ba delikado yung ginagawa niya? Alam natin na panganib ang dala ng mga aswang. Ano bang nangyayari kay Tio Gardo? Ba't siya nag-aalaga ng ganyan? Bakit nag-aampo ng ganyan? Si Tio Gardo mo ang pinakamalakas na manunugis sa ating pamilya. Kaya huwag ka nang magugulat pa. Kung may mga alaga siyang nilalang, isa lang ang binatang aswang na yan sa kanyang mga nailigtas. Malalaman mo ang buong katotohanan sa oras na naroon ka na. Kaya bilisan mo ang kilos at malayo pang lalakbay niyo. Matapos maligo, nag-ayos ng kagamitan si Dario at lumabas ng tahanan. Filemon, halika na. Nandito na ang pamangkin ko. Manong, mauna na ho kami. Naglakad ang mga ito papunta sa kabisera. Pagkarating sa lugar, sumakay sila ng bus papunta sa baryo nila Gardo. San ba tayo pupunta, Tio? Bakit parang ang haba ng biyahe natin? Babalik tayo sa lugar kung saan kami sinilang ng tatay mo.
Baka sakaling mamulat ang isipan mo sa lugar. Tss, parang alam ko na yung mangyayari ah. Ang mabuti pa, huwag mo munang isipin yan. Matulog ka muna dahil mahaba pa ang biyahe natin. Kasi naman bakit ba naisip ni tatay na pasamahin ako sa'yo? Alam niya na wala akong hilig sa ginagawa niya eh. Huwag mo sanang masamain ang gustong mangyari ng tatay mo, Dario. Para lang din sa kapakanan mo ang iniisip niya. At isa pa, kahit anong iwas ang gawin mo, tadhana mo ito, Dario. Bahala na. Nga pala, paano mo napapasunod yung aswang na yan? Si Pilimon, simple lang, Dario. Respeto. Yun lang ang susi para makuha mo ang tiwala ng isang tao o kahit ng mga hayop. Nakatitig lang si Dario kay Filemon na noon ay mahimbing na natutulog. Kumakain siya ng laman ng tao, hindi ba? Hinahayaan mo siyang gawin yung bagay na yun? Hindi niya na nakamulatan ng gantong kaugalian ng mga aswang, Dario. Paslit pa lang si Pilimon. Nasa pangalaga ko na siya. Nakakapagtaka naman. Ang alam ko sa mga aswang, kusang darating sa kanila yung pagkagutom sa laman ng tao eh. Paano nangyari yun? Hanggang sa nakulitan na ang chewy nito. Mukhang hindi ka titigil sa pagtatanong tungkol kay Pilimon. O sige na nga, total 4 na oras pa ang biyahe natin. Siguro sapat na yon para maipaliwanag ko sa iyo ang lahat tungkol kay Pilimon. Pinaliwanag nito ang dahilan kung paanong napasa ilalim ng kanyang pangangalaga ang isang sinaunang aswang. Kaunting pagbabalik tanaw ng mga sandaling ito. Nasa kalagitnaan ng paglalakbay sa isang komunidad ng mga aswang itong si Gardo. Kasama niya ang pangkat. Walang nakakaalam kung anong uri ng aswang ang kanilang makakalaban ng mga panong iyon. Habang patuloy na nagkakagulo, napansin ni Gardo ang isang bukas na kubo. Pinasok niya ito. Laking gulat nang makita ang isang paslit na nakaupo sa sahig habang umiiyak. Duguan ang noo nito habang nakahawak sa isang laruang nilililok mula sa kahoy. Kahit alam ni Gardo na mula sa angkan ng mga aswang ang batang iyon, nanaig pa rin sa kanya ang pagiging maawain. Kinuha nito ang paslit, dinala sa labas ng nayon. Tapos na rin ang laban ng mga oras na yun. Nagawa nilang ubusin ang lahat ng nakatira sa lugar. Nagpunta si Gardo sa batis upang linisin ang sugat ng paslit na tinatayang nasa 5 taong gulang pa lamang ng mga panong iyon. Nagtaka ang Ginoo dahil nang pahiran nito ng dugo, walang nakitang sugat sa ulo ng paslit. Dito napagtanto ni Gardo na hindi pangkaraniwang bata ang nailigtas. Dali-daling umalis sa lugar ang Ginoo. Sa oras na malaman ng mga kasama na iniligtas niya ang bata, siguradong mapapahamak ito at tiyak na tatanggalin siya sa samahan. Dumiretso si Gardo sa kanilang tahanan at doon inusisang mabuti ang paslit. Saan mo nakuha ang batang yan, Gardo? Nang makitang may kalong-kalong na paslit ang nakababatang kapatid. Doon po sa baryo ng mga aswang na sinalakay namin, Manong. Naawa ako kaya dinala ko dito. Habang marahang inilalapag ang natutulog na paslit. Nasisiraan ka na ba ng bait, Gardo? Baka hinahanap na mga magulang niya ang batang yan. Hindi ho, Manong. Bago ako umalis sa baryong iyon, naubos na ng mga kasamaan ko ang nakatira sa lugar. Siniguro ko rin na walang nakasunod sa akin. Kawawa naman ang batang to. Ngayon, anong balak mong gawin sa kanya? Aalagaan. Aalagaan ko siya, Manong. Napakamot na lang ng ulo ang nakakatandang kapatid. Talagang ang nasisiraan ka na ng bait, Gardo. Alam mong mula sa baryo ng mga aswang ang batang yan
At paniguradong aswang din siya. Bakit ka mag-aalaga ng mga nilalang na tinutugis nyo? Kinabukasan, maaga itong umalis para bumalik sa kanyang pamilya. Alis ka na, Manong. Ilang araw ko palang nananatili dito. Walang kasama ang asawa at anak ko sa bahay. At isa pa, marami nag-aantay sa aking pasyente. Ganun ho ba? O sige, Manong, mag-iingat ka. Ikaw ang mag-iingat. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak mo. Inalagaan mo ang aswang na yan. Huwag ka lang sanang mapapahamak sa mga desisyon mo, Gardo. Sige na, alis na ako. Huwag kang mag-alala, Manong. Alam ko ang ginagawa ko. At isa pa, kaya kong baguhin ang ugali ng batang yan. Sinikap nitong kunin ang tiwala ng paslit. Hindi makausap ng maayos dahil natatakot ito sa kanya. Hindi rin ito kumakain at kadalasan ay nagkukulong lang sa kwarto. Patuloy lang na pinapakitaan ng kabutihan ni Gardo ang paslit. Hanggang sa tuluyang makuha ni Gardo ang tiwala nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, simula nang dumating ito sa kanilang tahanan, lumabas ito ng bahay. Kinain ang inilapag na pagkain ni Gardo. Matapos ay pinaliguan niya ito. Binigyan ng masusuot na damit. Unti-unting napalagay ang loob ng pasit. Hanggang sa nagawa niya itong makausap ng matino. Hindi mo sinasabi sa akin ang pangalan mo. Hindi ko rin alam ang itatawag sa'yo. Filimon. Filimon po ang pangalan ko. Kayo po si Manong Gardo, di ba? Nagulat si Gardo nang marinig na tinawag ng paslit ang pangalan niya. Oo, yan nga ang pangalan ko. Mabuti naman at nagsalita ka na. Ilang taon pa ang nagdaan. Tuluyang nabago ng Ginoo ang pagkatao ni Filimon. Ngunit gaya ng sinasabi ni Mang Apolinario, mula sa lahi ng aswang ang paslit. Gaya ng inaasahan, isang hapon habang naglalakad pauwi, laking gulat nito nang biglang natigilan si Filimon. Papalubog na ang araw ng mga sandaling iyon. Nakatitig ang binatang si Filimon sa kalangitan. Filimon, anong nangyayari sa'yo? Halika na, aabutan tayo ng ulan. Sandali lang, Manong. May nararamdaman akong paparating. Natila ba inaamoy ang hangin? Nang biglang lumabas mula sa gilid ng daan ang isang malaking aso, dinamba nito ang binata at kinalmot ng paulit-ulit. Halos mapatakbo si Gardo dahil sa gulat. Ngunit hindi ito pinangunahan ng takot. Dali-dali niyang binunot ang itak. Tinaga sa likuran ang nilalang. Mabilis itong tumakbo papunta sa kadiliman. Inalalayan naman ni Gardo si Filimon para tumayo. May sugat ka. Halika, kailangan nating gamutin yan. Huwag mo kong alalahanin, Manong. Kaya kong pagalingin ang sarili ko. Aswang ang isang yun. Kailangan niyang mamatay. Matapos ay sumunod ito sa kadiliman para habulin ang nilalang. Mabilis na sumunod si Gardo upang tulungan ang binata. Napakabilis kumilos ni Filimon. Halos hindi na ito maabutan ni Gardo. Nang mga sandaling iyon, isa lang ang pumapasok sa isipan ng Ginoo. Nakumpirma ito nang maabutan niyang naglalaban ang dalawang nilalang. Naroon sila sa gitna ng gubat. Hindi alam ni Gardo kung sino ang susugurin dahil halos magkamuka ang mga ito. Nag-antay ang Ginoo ng mga palatandaan para makilala nito si Filimon. Ngunit nabigo ito hanggang sa tuluyan ng matapos ang laban sa pagitan ng dalawang nilalang. Naiwang nakatayo ang isa sa kanila habang ang isa naman
Apak-apak nito sa ulo. Akmang lalapit sana si Gardo sa nilalang. Bigla itong umangil. Kinagat sa leeg ang nakahandusay na aswang. Walang tigil na sinipsip ang dugo ng kalaban. Ilang sandali pa, inihagis ito palayo ang biktima. Nilingon si Gardo. Itinutok ng Ginoo ang kanyang itak sa nilalang. Ngunit mara nitong naglakad at hinawakan ang talim ng itak. Ako ito, Manong. Wala kang dapat ikatakot. Sige na ho, ibaba niyo po yung itak. Salamat naman sa Diyos. Akala ko mapapalaban pa ako eh. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Manong. Kailangan ko lang ng ilang minuto para makabalik sa dating anyo. Mauna na kayo sa bahay. Hindi inasahan ni Gardo ang kinalabasan ng tagpong iyon. Ngunit masaya ang Ginoo dahil hindi nawala ng tuluyan ang wisyo ni Filemon. Ilang minuto lang ang nakalipas. Matapos siyang dumating sa tahanan ay nakasunod naman si Filemon. Nasaan yung tao na ito? Maglinis ka ng katawan mo. Puro ka dugo. Opo, Manong. Simula ng araw na yun, naging katuwang ni Gardo si Filemon sa panunugis. Balik tayo sa kasalukuyan. Hindi na malayan ni Dario ang oras. Nakarating na sila sa lugar. Pagbaba sa bus, namangha si Dario dahil napapaligiran ito ng malaking punong kahoy. Hindi mo naman sinabi, Tiyo. Gubat pala yung lugar nyo. Kaya mag-iingat ka dahil lahat ng taong makakasalubong mo dito gustong kumain ng mga dayo. Halika na, kakain muna tayo bago tumuloy sa tahanan. Mahababang lakaran pa ang gagawin natin. Pumasok ang mga ito sa isang karinderya at naupo. Tahimik si Filemon habang pinagmamasdan ang mga tao sa paligid. Hindi naman nakatiis si Dario, kaya kinausap niya ito. Oy, Filemon, kanina ka pa walang kibo ah. May nararamdaman ka ba? Nilingon ito ni Filemon at nagsalita. Oo, meron. Nagugutom ako. Parang gusto kong humigop ng sariwang dugo mula sa isang kagaya mo. Natawa si Gardo sa sinabi ng alaga. Bigla namang nakaramdam ng takot si Dario, kaya lumapit ito sa tabi ng syuhin. Nagbibiro lang yan si Filemon. Hindi siya kumakain ng tao. Ang pinagkukunan niya ng lakas, mga aswang na napapatay namin. Mabuti na lang at walang tao sa kainan, kaya malaya silang nakakapag-usap. Huwag mo kong tatakutin ng ganyang, Filemon ha. Gaya ng ginawa mo nung nakaraang gabi. Alam mo ba, kamunti ka na akong himatayin? Kung sa akin pa nga lang natatakot ka na, paano kapag umabot sa punto na humarap ka sa matataas na uri ng aswang? Hindi naman yan yung pinunta ko dito eh. Hindi ba, Tiyo? Kailangan ko lang ayusin yung ugali ko. Ayos na yun, di ba? Pinasama ka ng tatay mo para matuto. Kasama sa pag-aaralan mo ang pakikipaglaban sa mga aswang. Naku! Sinasabi ko na nga ba eh. Parang gusto ko nang umuwi ah. Ngunit wala na itong magagawa. Dahil bukod sa napakalayo ng lugar na yun, wala na siyang perang pamasahe. Matapos kumain ay tumuloy na ang tatlo sa paglalakad. Hapon na nang makarating sila sa tahanan. Kagad naupo si Dario sa sala. Kaso nga lang laking gulat nito nang biglang ihagis ni Filemon ang 2 galon ng tubig. Walang laman ang mga ito. Mag-igib ka ng tubig doon sa balon. Ako ang magluluto. Nakatitig ito ng masakit kay Dario. Kaya dali-daling tumayo ang binata para sundin ang sinasabi nito. Matapos mag-igib,
Kusa nitong kinuha ang mga tuyong kahoy sa imbakan, dinala sa abuhan. Simula ngayon, kailangan mong kumilos. Kung gusto mong kumain, yan ang patakaran namin ni Filemon sa tahanan na ito. Para namang may magagawa pa ako. Pero teka, suplado pa talaga si Filemon? Kaalam mo ang gwapo eh. Hindi naman. Minsan talagang masungit lang yan. Hindi rin madalas magsalita. Kaya kung hindi mo pa lubusang kilala si Filemon, hindi mo lubos na mauunawaan ang ugali niya. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nasasanay si Dario sa kanyang bagong kapaligiran. Walang ibang taong nakikita dahil nasa kalagitnaan ng gubat ang kanilang tahanan. Bagay na ipinagtataka ng binata dahil ang alam niya, dito ipinanganak ang ama. Tiyo, di ba sabi mo dito kayo lumaki ni tatay? Bakit gubat to? Oo, dito kami lumaki. Hindi ko na pinutol ang mga tumubong puno para magsilbing lilim. Hanggang sa hindi na namalayan, lumago ito ng gusto. Mabuti nga yun, walang nakakapansin sa bahay natin. Matanong ko lang ho. Bakit nyo naman po pinasok ang panggagamot? Gayong may pagpipilian naman kayo, di ba? Hindi naman kailangan yan, di ba? Oo, tama ka. May pagpipilian kami ni Manong noon. Pero mas ginusto namin kung anong meron kami ngayon. Ito ang buhay na nakagis na namin, Dario. Isang tungkulin mula sa may likha ang aming isinakatuparan. Tungkulin mula sa tagapaglikha. Ano naman yun? Ang tatay mo ay isang batikang manggagamot at ako naman ay isang manunugis. Dati, nang hindi pa nagkakapamilya ang tatay mo, magkasama kaming nanunugis ng aswang, mambabarang at kung ano-ano pang elemento na merong intensyon na manakit ng mga inosente. Yun nga yung tanong ko eh. Bakit kailangan yung obligahin ang mga sarili nyo sa ganitong gawain? Pwede naman kayong mamuhay ng payapa. Tama ka uli. Pwedeng-pwede namin gawin yon. Kaso lang, nakita namin ang realidad ng mundong ito. Kung wala ang mga gaya natin, siguradong maghahari ang mga aswang sa mundo. Wala na tayong magiging silbi pa kung hindi pagkain nila. Kaya ngayon mamili ka. Mamumuhay ka ng normal at maging pagkain ng mga aswang o lumaban at tugisin sila. Magpahinga ka na. Bukas, sisimulan ko ang pagtuturo sa'yo. Kinabukasan hindi pa man sumisikat ang araw. Ginising na ni Filemon si Dario. Dali-daling bumangon ng binata at sumunod. Samahan mo ako sa pangunguha ng mga tuyong kahoy. Mangunguha din tayo ng kabute para pangagaan. Naglakad ang mga ito sa paligid habang naghahanap ng mga kabute at namumulot ng mga tuyong sanga bilang panggatong. Medyo madilim pa ang kapaligiran ng mga sandaling iyon. Ngunit parang baliwala ito para kay Filemon. Pambihira. Napakatalas ng mata mo ah. Nagagawa mo pang makita yung mga kabuti. Nakatago na yan sa tuyong dahon. Sanayan lang yan. Ito ang pangunahing pagkain namin ng tiyuhin mo. At halos araw-araw din ako namumulot sa lugar na ito. Kaya alam ko kung saan sila hanapin. Oh, teka, wag kang hakbang. Wala na, napakan mo yung isa oh. Sayang naman. Dito nakilala ng lubusan ni Dario si Filemon. Sa kabila ng pagiging aswang, may pambihirang puso. Banayad na pagkatao ang binata. Alam mo, kung hindi kita nakita sa totoo mong anyo, hindi ko iisipin na aswang ka eh. Bakit mo naman sinabi yan? Halos lahat ng tao sa baryo kinakatakutan ako. Kahit hindi nila nakita ang totoo kong anyo. Kabaliktaran ka nila. Siguro, hindi kasi nila nakikita kung sino ka sa pang-araw-araw.
Hindi kagaya namin ni Tio Gardo, kasama ka namin sa tahanan. Araw-araw nakakasalamuha. Hindi nauunawaan ng ibang tao ang pagkatao mo. Para sa kanila, pag sinabing aswang, masama na kaagad. Mismo. Kaya nga, isa sa mga dahilan ni Manong Gardo na hayaang kumapal ang kagubatan sa paligid ng bahay para walang makakita at makapunta. Pinoprotektahan ka ng gusto ni Tio Gardo, no? Siguro nga. Pero hindi niya naman kailangan gawin yun eh. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Oo na, nandun na tayo. Alam niya yun. Pero may mga bagay na kulang sa'yo eh. Yun siguro ang naging dahilan ni Tio kung bakit kanya kinupkup. Ilang sandali pa napuno na ang lalagyan ng mga ito. Marami na ring tuyong kahoy na naipon. Kaya naman umuwi na sila ng tahanan. Ngunit pagdating sa bahay, nakita ng dalawa na may mga taong kausap si Gardo. Kilala mo ba yung mga taong yan, Pilimon? Hindi. Ngayon ko lang sila nakita. Marahang naglakad ang dalawa papasok ng tahanan. Nang makalapit ang mga ito sa panauhin, biglang nakaamoy ng pamilyar na sangyo si Pilimon. Nanlisik ang mga mata. Bagyang umangil. Napansin naman ito ni Dario, kaya kagad hinawakan sa balikat ang binata. Kalma lang, Pilimon. Kung ano man ang binabalak mo ngayon, maghulos dili ka. Naamoy ko sa kanila ang taong pumatay sa nanay at tatay ko. Mukhang kasama ni Tio Gardo mga yan eh. Ngayon ko lang sila nakita dito, kaya hindi ako sigurado. Nakatingin ang dalawa sa kanaroroonan ni Gardo. Maya-maya ay nakita nila. Pasimple itong lumilingon sa kanila. Umalis ang mga kalalakian. Pumasok ng tahanan si Gardo. Pilimon, mukhang may lakad tayo ngayong gabi. Isang bakahan ng sinalakay ng mga hindi kilalang nilalang. Marami sa mga alaga nila ang namatay. Namatay? Paanong namatay, Manong? Natutuyo ang dugo at wala ng labang loob. Nakiusap ang may-ari ng pangkat na tugisin kung ano man ang pumapatay sa mga alaga nila. Sige, Manong. Maghahanda na ho ako ng mga dadalhin. Para pagsapit ng oras, lalakad na lang tayo. O ikaw, Dario, gusto mo bang sumama? Saan? Manghuli ng aswang? Di bali na lang. Walang bantay sa bahay eh. Dito na lang ako. Ikaw ang bahala. Pero kapag wala kami ni Pilimon sa bahay, may bumibisitang nilalang. Sigurado ka bang makakatulog ka ng maayos? Yan tayo, Tio eh. Yan tayo eh. Oo na nga eh, sasama na nga ako eh. Yan ang gusto ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman sigurado kung aswang yun ang gagambala doon eh. Kumalma ka lang. Oo na, Tio. Kung ano mang sabihin mo, sasama na ako. Eto, Dario. Dalhin mo ang itak na ito para kung sakaling aswang at sumalakay, may panglabang ka. Pagsapit ng hapon bandang 3:00, nagpa siyang lumakad ang mga ito. Dumating sila sa nasabing bakahan. Nang hindi pa lumulubog ang araw, ginawa ito ni Gardo para mapag-aralan ang lugar. Napapaligiran ng makapal na gubat ang bakahan. May posibilidad na asong gubat ang sumasalakay. Ngunit maging alisto kayo dahil hindi pa rin tayo nakakasigurado. Gusto kong makita ang mga patay na hayop. Nakasakaling maamoy ko. Wala na ang mga yon, Pilimon. Sinunog na ng may-ari dahil nangangamoy na ang mga ito. Kung hahayaang nakabuyangyang sa bukirin. Kung ganon, wala na tayong ibang paraan para matukoy ang mga salarin, kundi abangan na lumabas sila. Oo, nakiusap ako sa may-ari. Isarado niya ang lahat ng mga kulungan
at mag-iwan ng 2 baka bilang pain. Naroon sa labas ng turel. Yon ang babantayan mo, Dario. Huh? Teka, bakit ako? Paano kung aswang nga yung sumalakay? Sasama lang ako Yun na nga ang punto. Kung sakaling aswang ang sumalakay, hindi ka nila kilala at hindi sila maghihinala. At isa pa, matatakam silang lumapit sa pain, lalo pa kapag meron silang naamoy na tao. Tiyo naman, gagawin niyo pa akong pain sa aswang. Tiyo, tigilan mo ko, ayoko. Ikaw ang bahala. Pero gaya ng sinabi ko, napapaligiran ng makapal na gubat ang paligid. Hindi natin alam kung saan manggagaling ang pagsalakay. Oo nga no, pwedeng nasa likod mo sila. Pero hindi mo napapansin. Kaya nga mas maganda kapag nasa kapatagan ka Nakaupo, kasama ang mga baka. Nakikita ka naman namin Wala nang nagawa ang binata kung hindi pumayag sa gusto ng tiyuhin. Sinimula na ang plano. Naupo si Dario sa tabi ng mga baka. Inantay ang susunod na mangyayari. Samantalang si Nagardo at Filimon nagtago sa kung saan. Pinili ng mga ito na huwag ipaalam kay Dario ang kanilang lokasyon para kung sakaling aswang man ang sumalakay, hindi sila makikita. Palalim ng palalim ang gabi. Wala namang nangyayari. Tadtad ng kagat ng lamok ang braso, pati na rin ang binti ng binata. Kaya naman nagpa siya ito na gumawa ng siga. Namulot ng tuyong kahoy sa paligid si Dario. At habang ginagawa niya ito, nakarinig siya ng mga yabag ng paa mula sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumingon ng binata. Nanlaki ang mga mata nang makakita ng malaking aso. Naglalakad ito papunta sa kanya. Nabitawan ni Dario ang hawak na kahoy. Marahang binunot ang itak na nakasugbit sa kanyang tagiliran. Huwag kang lalapit. Tatagayin kita. Habang umaatras, nataliso dito sa nagkalat na kahoy, dahilan para mawalan ng balanse at matumba. Nabitawan nito ang itak. Nang lingunin ang nilalang, nakahanda na ito para sakmalin siya. Ngunit laking gulat ni Dario nang biglang may humila sa buntot nito. Inihagis palayo. Dali-daling tumayo si Dario. Nakita nito si Filimon. Tumatakbo papunta sa nilalang habang nagpapalit ng anyo. Bigla itong tumalon pa itaas. Bumulusok papunta sa kinakatayuan ng nilalang. Isang malakas sa suntok ang ibinigay, dahilan para sumadsad sa lupa ang ulo ng malaking aso. Hinawakan niya ito sa buntot at ilang ulit na hinampas sa malaking puno. Matapos nun, kinagat ni Filimon ang liig ng nilalang. Sinipsip ang dugo. Nagkamali sila ng pagsalakay. Tinaon pa nila na gutom si Filimon. Nagawa nilang talunin ang nilalang. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito na isang patibong ang kanilang napasukan. Naglalakad palabas ng kagubatan ang tatlo nang makita ni Dario ang mga kasamahan ni Gardo. Tiyo, hindi ba yan yung mga kasama mo? Anong ginagawa nila dito? Tanong ni Dario. Filimon, Dario, dito lang kayo. Ako na ang lalapit sa kanila at makikipag-usap. Naglakad ito papunta sa kinaroroonan ng mga kasama. Laking gulat ni Filimon nang makita nito ang isa pang nakatagong lalaki. Hinampas nito ng kahoy sa likuran si Gardo, dahilan para mawalan ng malay. Hindi na nagdalawang isip pa si Filimon. Dali-daling tumakbo para matulungan si Gardo.
Nanatili naman sa kinakatayuan si Dario. Hindi alam ng binata ang gagawin ng mga oras na yun. Nakita nitong pinagtataga ng mga kalalakian si Filemon habang nakayapos ito kay Gardo para maprotektahan. Hindi na kumikilos si Filemon at Gardo ng mga oras na yun. Kaya inakala ng mga kalalakian na patay na ang mga ito. Ngunit akmang aalis na sila sa lugar, biglang umangilis si Filemon. Dahan-dahan itong tumayo. Inundayan ng taga ng isa sa mga lalaki ang binatang aswang. Ngunit sinalulang ito ni Filemon. Inagaw mula sa kamay ng lalaki ang itak. Hinawakan ni Filemon ang leeg ng lalaki. Walang pagdadalawang isip na hinila ang ulo, sabay kagat sa bandang leeg. Muling nagpalit ng anyo si Filemon. Pinagpapapatay ang mga kalalakian. Malakas na atungal ang pinakawalan ng aswang. Bumalot ito sa buong paligid. Nagkandalasog-lasog ang katawan ng mga kalalakian na nagtangkang pumatay sa kanila ni Gardo. Nang masigurong ligtas na ang paligid, dahan-dahang lumapit si Dario sa dalawa. Unti-unting tumayo si Gardo habang inaalalayan ni Filemon. Mga walang ya, isinuong nila tayo sa patibong. Bilisan mo, Filemon. Umalis na tayo dito. Aray ko. Napatingin si Dario sa binti ng chewin. Nakita ang napakalaking sugat nito. Tiyo, may sugat ka. Kailangan nating magamot yan. Alam ko, pero mamaya na natin alalahanin yan. Kailangan makahanap tayo ng ligtas na lugar. Sa mga sandaling ito, alam na ni Karenato ang nangyari. Hindi sila titigil na habulin tayo hanggat hindi napapatay si Filemon. Pinasa ni Filemon si Gardo. Mabilis na tumakbo papasok ng kagubatan. Sumunod ka na lang sa akin, Dario. Pasensya na at may sugat din ako, kaya hindi kita maaaring pasanin. Huwag mo na akong isipin, Filemon. Kaya kong tumakbo. Mauna na kayo, nakasunod lang ako. Nagtungo si Filemon sa isang yungib. Hindi kalayuan sa kanilang pinanggalingan. Pagdating sa lugar, inihabilin nito si Gardo kay Dario. Dumito muna kayo. Kailangan kong burahin ang bakas natin. Kukuha din ako ng mga lamang gamot. Gawan mo ng paraan para matigil ang pagdurugo ng sugat ni Manong Gardo. Wala namang kahirap-hirap kay Dario ang paggamot ng malaking sugat dahil isa ito sa mga naituro ng kanyang ama. Hindi binti ng baka yung tatahiin ko, Tiyo ah. Pasensya ka na. Ito yung unang beses ko magtatahi ng totoong sugat ng tao eh. Alam kong kaya mo yan. Tinuruan ka ni Manong kung paano ang tamang pagtahi ng sugat. Malaki ang tiwala ko sa'yo, kaya gawin mo na. Simulan ni Dario ang pagtatahi. Kumuha ito ng ilang hibla ng buhok mula sa ulo ni Gardo. Meron siyang isang karayom mula sa mga dalang gamit. Ginamit nito ang buhok bilang sinulit para maisara ang sugat ng chewin. Matapos ay binalot niya ito ng mga dahon ng tabako upang maiwasan ang impeksyon. Kaunting kalaman, ang pinatuyong dahon ng tabako, kabilang sa makalumang pamamaraan ng medisina na ginagamit para gumamot ng sugat. May taglay itong kemikal na nakakatulong sa pagpapaampat at pagtanggal ng kirot ng sugat. Ito ang kadalasang ginagamit ng ating mga ninuno bilang pangtakip sa mga sugat ng mandirigmang napinsala sa laban. Balik tayo sa kwento. Matapos gamutin ng sugat, nakatulog si Gardo. Marami na ang nawalang dugo, kaya nakaramdam ito ng panghihina sa katawan. Ilang sandali pa ay dumating na si Filemon na may dalang isang buwig ng buko at ilang pirasong halamang gamot. Itinapal nito ang mga dahon sa maliit na sugat ni Gardo. Pinainom ng katas ng buko ang Ginoo. Nakakatulong ang sabaw ng buko para manumbalik ang lakas niya. Ligtas na tayo sa lugar na ito.
at hindi na masusundan ng mga kalaban ng ating bakas. Magpahinga ka na. Ako na ang magbabantay kay Manong Gardo. Naupo si Dario sa tabi ni Gardo habang pinupunasan ang mga nagkalat na dugo sa kanyang muka. Hindi rin ako makakatulog ng ganito, Filimon. Kaya sasamahan na lang kita sa pagbabantay. Ikaw ang bahala. Binantayan ng dalawa si Gardo hanggang sa sumapit ang umaga. Hindi pa rin ito nagigising kaya hinayaan muna nilang magpahinga. Mukhang kailangan na nating makabalik sa bahay, Filimon. Doon mas makakapagpahinga ng maayos si Tio Gardo. Delikado ang bumalik sa tahanan. Alam na mga kalaban ang tungkol sa akin. Lalo lang malalagay sa panganib ang buhay ni Manong. Ang hindi ko maintindihan, bakit siya biglang sinugod ng mga kasama niya? Hindi ba kasapi siya ng samahan? Nang dahil sa akin, Dario. Itinago ni Manong ang pagkatao ko at nalaman ito ng samahan sa pamamagitan ng hinain nilang patibong kagabi. Kasalanan ko kung bakit napahamak si Manong. Natigil sa pag-uusap ang mga ito nang biglang magsalita si Gardo. Tigilan mo ang pagsisi sa sarili. Wala kang kasalanan. Ako nagpasya na pangalagaan ka, kaya wala kang dapat sisihin sa mga nangyari. Pero kung hindi dahil sa akin, Manong, hindi magkakaganito. Tama ka, Filimon. Huwag mo masyadong pinupuri yung sarili mo. Mga traidor ang kasapi ng samahan at sa mga oras na ito, paniguradong nabilog na nila ang ulo ni Karenato. Biglang napatayo si Filimon. Tumingin sa bungad ng yungib. Nakita nito ang imahe ng ilang kalalakiyang papasok. Dali-daling pinatay ni Dario ang sulo. Inalalayan si Gardo na tumayo. May lagusan sa likod ng yungib na ito. Doon kayo dumaan. Haharangin ko sila. Mag-iingat ka, Filimon. Halika na, Dario. Pero Tio, iiwan niyo si Filimon? Baka hindi niya kayanin yung mga kalaban. Magtiwala ka kay Filimon. Alam niya ang gagawin. Hindi naman sa naduduwag ako. Ngunit ito ang pinakamainam na paraan. Filimon, magkita tayo sa kabilang pampang. Maliwanag, Manong. Bilisan mo na, Dario. Huwag mo na akong alalahanin. Mabilis na umalis sa lugar si Dario. Akay-akay niya ang tsuwin. Ligtas silang nakalabas sa yungib nang hindi nasusundan ng mga kalaban. Nang masiguradong ligtas ang tsuwin, hinayaan niya itong makatulog. Binalikan si Filimon. Umikot ito papunta sa entrada ng yungib. Nakita ang napakaraming kalalakian. Nakakarinig ito ng malakas na sigawan mula sa loob ng kuweba. Alam ni Dario na patuloy na nakikipaglaban si Filimon. Gumawa ito ng paraan para makuha ang atensyon ng ilan sa mga manunugis. Sa pamamagitan ng pagsisiga ng mga tuyong dahon, laking gulat ng mga ito nang bigla silang palibutan ng apoy. Tarantang inapula ng mga kalalakian ang nasusunog na kagubatan, kaya hindi napansin ng mga ito na nakapasok na sa yungib si Dario. Alam ng binata na maaari siyang mapahamak ng mga oras na yun. Ngunit mas matimbang ang pag-aalala niya sa kaibigan. Nagpatuloy sa pagpasok si Dario, bitbit ang kanyang itak. Pinagtataga nito ang ilan sa mga kalabang naroon. Abala ang ilan sa pakikipagtuos kay Filimon, kaya hindi siya napansin ng mga ito. Nagulat na lang ang mga kalaban nang mapagtantong nakandusay na ang ilan sa kanilang mga kasama. Sinong tampalasan ang gumawa nito? Aswang, may kasama ka ba? Bakit ko naman ilalaglag ang kasama ko? Hindi ako kagaya mo, Karenato. Ganun ba? O sige, papatayin na lang muna kita. At hahanapin ko ang traidor mong Panginoon. At isa pa, ang iyong kasama.
Hindi mo na ako kailangan hanapin. Nandito ako, oh. Subukan mong kumilos. Lalaslasin ko ang leeg mo. Dahan-dahang binitawan ng matanda ang hawak na itak. Hindi ko alam kung bakit nyo pinapangalagaan ang aswang na ito. Gayong may sinumpaan kayong tungkulin. Ang chewing ko meron, pero ako wala. Sabay tulak sa matanda. Malaking pagkakamali ang ginawa mo, bata. Hindi mo na sana ako pinakawalan. Ngayon pagsisisihan mo ang ginawa mo. Binitawan kita dahil hindi naman ako ang dapat na magpataw sa'yo ng parusa. Wala ka namang atraso sa akin eh. Nilingon ng matanda ang kinaroroonan ni Filemon. Laking gulat nito dahil wala na ang binata sa kinakatayuan. Nang muli itong magbalik ng tingin kay Dario, isang malakas na suntok ang sumalubong sa kanya. Pinatay mo ang mga magulang ko sa kabila ng pagmamakaawa nila. Ginawa mo pa rin yun. Ngayon pagbabayaran mo ng buhay mo ang pagkamatay nila. Sabay sakal sa leeg ng matanda. Bumulwak pa itaas ang dugo nito. Pilit na nanlalaban si Karenato. Kaso nga lang wala na itong nagawa. Unti-unti nang nauubos ang kanyang dugo. Ilang sandali pa, narinig ni Dario ang malakas na lagutok ng buto. Hinila ni Filemon ang ulo nito. Inihiwalay sa katawan. Ngayon, matatahimik na mga magulang ko. Halika na, Dario. Balikan na natin si Manong Gardo. Pinagmamasdan ni Dario ang binatang aswang. Hindi ito makapaniwala na sa kabila ng napakaraming kalaban, ni isang sugat ay wala itong natamo. Talagang binalikan mo si Filemon. Tignan mo, parang wala nga nangyari sa kanya. Kasi Tiyo, hindi mo maaalis sa akin yung mag-alala. Kahit papano, parte yan ng pamilya natin, ha? Nagulat si Filemon sa sinabi ni Dario. Lingid sa kaalaman ng binata, ito ang matagal niyang pangarap, ang magkaroon ng isang pamilya. Simula nang mamatay ang mga magulang ko, wala nang kumilala sa akin bilang pamilya. Tanging si Manong Gardo lang ang nandyan para sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyo, Manong. Pwes ngayon, hindi lang si Tiyo ang pamilya mo. Nandito ako, Filemon, no? At siguro, magtatagal muna ako sa lugar na to. Ano? Kaya mo bang maglakad, Tiyo? Marami pa tayong gagawin sa bahay. Ayoko nang kukubad-kupad. Biro lang, Tiyo. Matapos ang tagpong iyon, tuluyang nag-iba ang pag-uugali nito. Naging masiyahin din si Filemon. Madalas nang nakikipag-usap sa mga tao. Nawala na ang negatibong iniisip ng mga taga-baryo tungkol sa kanya. Samantalang si Dario naman, tinanggap ang pagsasanay sa ilalim ng kanyang tiyuhin. Naging mahusay itong manggagamot at manunugis. Ilang taon ang nakalipas. Bumalik si Dario sa kanilang bayan. Laking gulat ng mga tao sa naging pagbabago ng binata. Masaya ako kung ano ka ngayon, anak ko. Hindi ako nagkamali. Alam kong magbabago pa ng lubusan ang iyong pag-uugali. May ilang bagay lang ako napagtanto, Tay. Naisip ko, walang kwenta yung nakaraang kong buhay, kaya kailangan kong baguhin. Naging batikang manggagamot si Dario sa kanilang lugar. Gaya ng kanyang ama, kinilala ito sa napakaraming larangan. Samantalang si Filemon naman, nagpaalam kay Gardo na aalis. Ngunit hindi na ito muli pang bumalik. Kahit papano, naging masaya si Gardo dahil nagawa niyang palakihin ang isang batang aswang na kamuntikang mapariwara ang buhay. Walang nakakaalam ng buong kaganapan. Maswerte ang inyong lingkod
dahil nagawa tayong paunlakan, makapanayam ang isang mahusay na manggagamot at maibahagi ang kanyang kwento. Sinong mag-aakala? Mula sa pagiging sanggano, magbabago ng lubusan si Dario at yayakapin ang pagtulong sa kapwa. Maging siya, hindi rin inaasahan na babaguhin ng kanyang tiyuhin ang pagkatao sa pamamagitan ng mga karanasan nang minsan itong makasama ang isang albularyo na may alagang aswang.